Alma kasi na-diagnose ng stage 4 colon cancer. Physically draining, mentally draining, Nakuha mo dati mo, baby, ha? Lalo-lalo sa finances. Makita ko dahil. Makalipas lang ang halos isang taon, si Alma, heto, patuloy na lumalaban at unti na raw niyang tinatalo ang cancer. Ang kanya raw naging sandata ang araw-araw na pag-inom at pagkain ng isang gulay na libre niya lang daw napipitas sa kanilang bakuran. Ito ang gulay na paboritong isahog sa munggo at tinola, malunggay. Ako sabi sa malunggay, basta malakas siya, malakas ang presensya ko. At hindi lang daw si Alma ang makakapagpatotoo sa bisa nito. Ako, makita ko sa video pa. Sa malunggay. Malunggay talaga yung pinaka-effective. Alam na natin napakasustansya talaga ng malunggay. Pero gaano katotoong mabisa rin itong pangangkat kahit pa sa cancer. Dito sa kanilang tahanan sa Naga, Cavite, patuloy na nagpapalakas ngayon si Alma. Wala raw siyang iniinom na gamot at ang nagsisilbi na lang daw niyang maintenance ang araw-araw na pag-inom at pagkain ng malunggay. Kahit nga yung sapsoy na hindi naman dapat lagyan, nagugugulang ko ng malunggay yan. 3 beses sa isang araw rin siya kung uminom ng malunggay tea o yung homemade na pinakuluang dahon ng malunggay. Ang mga malunggay ni na Alma, libre lang daw na pinipitas ng kanyang anak na si Christine sa bakuran ng kanyang hipag. Kanya itong hinimay-himay, inugasan at pinakuluan. Titis ko nung pait kasi yun ang maganda sa katawan. Setyembre nitong nakaraang taon, nung bigla raw bumagsak ang katawan ni Alma. Nawala akong gana. Natutyak na nga ngayaya. Ato kapunta ka ba? Nakikalimutan ako sa ospital. Hanggang sa nalaman niya na maliban sa kanyang diabetes, meron na pala siyang stage 4 colon cancer. Kitang-kita ko talaga sa ultrasound. Maliit pa sa butas ng labis yung dadaanan lang ng pagkain. Nakakakit na yung mga bukol-bukol. Na-diagnose din siya ng 7 iba pang mga sakit. Pati baga ko, nakikita na, pati pantong, tinapyas na. Si Alma na-confine sa ospital sa loob ng mahigit 2 buwan. At kasabay ng paghina ng kanyang katawan, ang paglobo ng kanilang hospital bill. Sobrang training siya kasi umabot po kami ng 1.7 million. Dahil sa lumalaking gastos, nagdesisyon na ang mag-anak na sa bahay na lang magpagaling si Alma. Dito na rin siya kumapit sa herbal medicine. Kahit naman mahigit Barley. kailangan ko na maraming beneficyo yung malunggay. Matapos ang isang buwan na wala raw mintis na pag-inom ng katas ng malunggay, napansin daw nila ang pagbabago kay Alma. Nanumbalik yung lakas niya, pati yung Dito, glow may palit niya, nila. mas gumanda pa sa Ng ido? sa dati. Ang kanyang colon cancer Birthday naman, na po, Manong. unti-unti na rin daw gumagaling. Natigil yung pain na sinisigaw ko sa ospital. Yung pasalamat ko sa Panginoon na binigyan niya ako ng buhay. Nakikita lang ho na may mga components ang mga dahon na malunggay. Yung pinagbasihan lang po nun ay cancer cells at mga daga. So wala pa po ng human subjects. Ang malunggay o Moringa oleifera, kilalang superfood. Mataas siya sa beta-carotene, meron siyang quercetin, magnesium, calcium, especially vitamin C. Mataas ang antioxidant properties niya. Mabilis yumabong. So the more na kinukuhaan mo siya ng dahon, the more na dumadami yung kanyang mga usbong. Ang tiga-tubigon sa Bohol na si Diana, ito rin daw ang naging takbuhan nung na-diagnose siya ng stage 4 Hodgkin's lymphoma, isang uri ng cancer sa dugo. Dumaan po ako sa bingit ng kamatayan. May turning na din ang buhay ko kasi hindi nang-promise ang doktor na masisave po ako. Nagdadalang tao raw si Diana taong 2015. Unang lumitaw ang sintomas ng kanyang cancer. Nagkaroon po ako ng 2 weeks na hindi ako makatulog ng 2 buwan yata yun. Kinalauna, nakumpirma niyang ito nga'y cancer. Ang paggamot sa kanyang sakit, pahirapan daw, lalo't may sanggol noon sa kanyang sinapupunan. Nung mawala na ang aking lagnat, operation na para sa biopsy po. Chemotherapy kaagad. Ligtas namang naisilang ni Diana ang kanyang anak. Pero dahil may kamahalan daw ang pagpapag-chemotherapy, kinailangan niyang maghanap ng alternatibong gamutan para sa kanyang cancer. Blend yung ginagawa ko sa malunggay. Iniinom ko, nag-improve yung condition ko nung gumagamit na ako ng malunggay.
Ang lymphoma po kasi ay cancer ng kulani. Ang treatment po sa cancer ng kulani, chemotherapy at saka radiation therapy. Ang tiga-Muntinlupa naman na nagka-breast cancer na si Judy, 8 taon na raw, cancer-free. Taong 2015, nung meron daw nakapat na bukol si Judy sa kanyang kanang Wali siya nagpa-chemo dahil. Tatanggalin No lang natin yung chemotherapy. bukol dito. Tapos titingnan natin kung may Cancer mga unahin free. daw ako sa magilid-gilid. hanggang nalaman niya na ang kanyang bukol, malignant o cancerous pala, stage 1A, breast cancer. Sabi, huwag ka mag-alala, gagaling pa yan. Kasi stage 1A ka pa lang. Buti nga naagatan ka. Kalaunan, siya'y nagpa-mastectomy. Tinanggal ang buo niyang suso. Dahil naman sa takot at gastos, hindi na raw siya sumailalim sa chemotherapy. Pero nabuhayan daw siya ng loob nung nalaman niya na ang kanyang Nanay, pinsan niya din ang sa ani cancer din. kahit hindi nagpa-chemo. Uminom at kumain lang daw ito ng palunggay. Kaya ginaya niya ito. Kinakatas ko yung katas dun kasi sa kutsara. Way sagol tubig, iya ha. Way sagol tubig. Mula raw nung gawin ito ni Judy, malaki ang kanyang ipinagbago. Awa ng Diyos. 9 years of pagod na ako ngayon. Ah, 9 Diba? years of Unang sa pagod. yan, talagang tumulong sa akin. Naging cancer free po ako dahil sa malunggay. Pero mariing ipinapaalala po ng mga eksperto, mayaman man sa sustansya ang mga Walang dahil overdose. at sa kabila ng mga testimonya o sinasabing karanasan ng iba, wala pa rin pag-aaral na makapagpapatunay na epektibo ang malunggay na gamot sa cancer. When it comes to fighting cancer, it cannot stand alone. Kailangan pa natin ng more studies para po makita natin, number 1, safe ba siya? Number 2, effective ba siya? Yun po ay supplement lang. Maaari po may benefit sila nutritionally, pero po walang evidence na effective po sila alone sa pag-treat ng cancer. Bagamat, mayroong mga pag-aaral May na video. ang malunggay May talaga ay video. nakakatulong. Punta po kayo sa doktor. Tingnan niyo po kung ano yung pwedeng maitulong. Sa isang bansang napakamahal magkasakit at kapos din ang libreng serbisyong medikal, hindi nakapagtataka na ang ilan sa malunggay kumakapit. Pero sana dumating ang araw na ang lunas sa ating mga sakit mas abot kaya, lalo na para sa mga nangangailangan.